Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang nalalapit na joint rally, peace rally ng Iglesia ni Cristo, KOJC at iba pang multisectoral groups laban sa impeachment ni VP Sara. Okay. Ito, mayroong magandang vlog ni Hill Bautista Official. Parinig ko sa inyo at bigyan natin ng reaksyon. Sabi niya, nag-aalboruto na ang Makabayan Block. Ito sa nangyayari ngayon, update ng impeachment ni VP Sara. Problemado na sila kasi lumalabas na ang mga sinyales pabor lahat kay VP Sara at talunan itong mga nagsusulong ng impeachment complaint nito. Okay, pakinggan natin siya. House Minority o Deputy Minority Leader Franz Castro na 6 lang po ang umendorso po dito ho sa tatlong impeachment complaints laban po kay Vice President sa Duterte no? Sa halip po na marami pong kongresista as projected po mga kabida dahil po ito pong impeachment po laban po kay VP Sara napaka-popular po dyan ho sa House of Representatives At inaasahan po na baka ho halos lahat po ng mga mambabatas ay umendorso po dito mga kabida. Pero hindi ho nangyari yan. Dahil ho posible baka nag-alangan po itong mga mambabatas na magkaroon po ng papel. Yan ho sa impeachment po laban po kay VP Sara. Dahil ho posibleng may pangamba na baka ho magkaroon po ng epekto doon ho sa kanila pong boto mga kabida sa nalalapit po na eleksyon. Ang sabi po ni Franz Castro, yun nga, 6 lang po at na bagamat sinabi po niya yan, pero hindi po niya pinangalanan mga kabida kung sino-sino po itong 6. Yung 6. Ako, pwede kong pangalanan yung 6 na yan eh. Yung tatlong members ng Makabayan Block, Castro, Brosas, Manuel. Yung anak bayan, nakalimutan ko, basta anak bayan. Tapos, yung pangatlong impeachment complaint sa minority. So, dalawa sila. So, sila lang, 6 lang. Wala nang iba. Sa majority block, halos wala pang gumagalaw. Pati nga yung mga young guns, nagsabi parang dumidistansya sila dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Na naglakas po ng loob para ho i-endorso po itong impeachment complaints po laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon po sa pahayag po ni dating Bayan Muna Representative at kasalukuyang chairperson po ng Bayan Muna, si Denny Casino po mga kabida, magkakaroon po daw ng mga series of mass actions, itong kanilang grupo. Okay? Simula ngayong January 18, 25, 27, at 31, mga kabida. And the group plans to collect enough signature from individuals, sectors, and organizations for their joint statements. Na hindi na yan madala dun sa... So, may dalawa ng rally o mass action. Ang una, ngayong bukas na, January 13, pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, sinuportahan ng KOJC, sinuportahan ng ibang sectoral groups at mga individual Filipino families mag-a-attend na dyan. So, expected millions ang mag-attend nationwide. Region 1, Sabigan, Region 2, somewhere in Isabela, Region 3, 4A, 4B, dyan sa Metro Manila, sa Quirino Grandstand, meron sa Palawan, meron sa Cebu, meron sa Ormoc, meron sa Zamboanga, meron sa Cagayan de Oro, meron sa Davao. Yun, yung mga venues ng rally. Simultaneous rally in support sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na huwag nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa mamamayang Pilipino.
Okay. So, dyan sila kinakabahan. ano sa joint statements na yon, ano? Tsaka signatures, no? Hindi nga nila makuha yung, o ma-master yung signature po, yung 105 signature mga kabida, dyan ho sa House of Representatives, yung signature pa mula sa mga kababayan po natin, ano? Okay? Now, the signature drive is aimed at pressuring the House leadership to transmit the impeachment petitions to the office of the House Speaker and the Committee on Justice, eventually to move the process to the Senate. Yun nga, paano magkaroon po ng agarang proseso o transmittal yung impeachment na yan doon sa Senate kung hindi ho nila ma-master yung 105 signature, ano po, as required dyan ho sa impeachment process po mga kabida, no? Okay? Meron pa po dito, no? Ang sabi po ni Eddie Casino, mga kabida, na inasahan po nila na yung February 7 po. Okay? Baka ho daw Yan, itra-transmit na sa February 7. Yun ang plano. ang sabi po rito mga kabida ni Teddy Casino, ano po, no? Na inaasahan po nila na ngayong Pebrero 7, may transmit na po daw itong impeachment complaints o articles of impeachment po, no? Laban kay VP Sara dyan ho sa Senate, mga kabida. Now, ito yung problema ho dito, okay? Ang sabi po dito mga kabida, another factor for the delayed submission, ayon po sa kay Reginald Velasco, yung Secretary General po ng House of Representatives, okay? Some congressmen from the majority bloc have appealed to for leeway to examine the complaints and possibly endorse one of them or file a fourth impeachment complaint. Ang problema dito is gahol na sila sa panahon. Impeachment complaint next week. Baka hanggang salita lang po ito, no? Yes. Mga kabida, no? Salita lang yan. Okay. Critics have speculated that the House delay is acting on the or enacting. Critics have speculated that the House delay in acting on the petition is due to concerns about losing INC support from its millions of members who vote as a bloc in elections. Ayan. Sigurado talaga yan, no? Yes. May balita po tayo mga kabida na nagkaroon ho, may balita po tayo mga kabida na nagkaroon ho daw ng alliance po itong INC at ito pong KOJC, ano po, no? Ni Pastor Apollo Sigibulo, yan o. Okay, mantakin nyo yan. So, totoo na po yun. Nag-announce na ang KOGC na formal na sinusuportahan nila ang rally ng Iglesia ni Cristo ngaya bukas. Talagang ano na yan, alliance na yan. So, hindi lang Iglesia ni Cristo ang mag-attend, kundi lahat ng members ng KOGC all over the country mag-a-attend din. Kaya dalawang malalaking grupo with millions of followers, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Yung dalawang grupo na yan, magsani puwersa, no? Laban po dito sa impeachment po ni VP Sara, mga kabida. May balita po tayo mga kabida na ito hong grupo ng Iglesia ni Cristo at ito pong KOGC nagsanib po sa tao, ano? Mas lalong matatakot po dito yung mga mababatas po natin, ano po, no? Mantakin nyo yung dalawang grupo, may mga malalaking mga members, no? Magsanib puwersa yan, mga kabida, laban ho dito sa impeachment po ni VP Sara. So, talagang matindi po ito, ano po, no? Mas lalong matakot at mangamba po itong mga
mambabatas na pumirma po dito sa naturang impeachment complaints, ano po, mga kabida. So, yun po yung indikasyon na tuluyan na po itong mabubura po itong impeachment po laban po kay VP Sara, mga kabida, dyan mo sa House of Representatives. Okay? Dahil ho dito, So, agree ba kayo sa assessment ni Gil Bautista na alanganin na ang mga mambabatas na magpirma sa endorsement ng impeachment complaint dahil nalalapit ng eleksyon, black voting ang iglesia. Kung ano ang dikta ng taas, lahat sila, halos 99% sumusunod. Meron lang 1% siguro na hindi. So, both Iglesia ni Cristo at KOJC, black voting ang mga yan. Kung ano ang sabihin ng leadership, sinusunod ng mga followers. So, sino ang hindi, sinong kongresista, local politicians na hindi mangamba? Kaya ako, agree ako dito sa assessment ni Gil Bautista na most likely hindi na mag-prosper, hindi na aakyat sa Senado ang 3 o 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. So, abangan natin bukas. Sa tingin ko, magiging Guinness World Record holder na naman itong rally na ito kasi meron na po ang Iglesia ni Cristo, I think 2008 or 2009, nakakuha sila ng world record sa Guinness na pinakamalaking rally na naganap. I think 1.5 million ang nag-attend dyan din sa Metro Manila. So, ngayon inaasahan aabot din ng 1.5 to 2 million. Kasi ang iglesia lang daan, they can easily master 1.5 million. Samahan pa ng KOJC. Samahan pa ng ordinaryong Pilipino na gusto lang ng katahimikan sa bansa na hindi na matuloy itong impeachment kasi lalo lang nakaka-epekto sa ekonomiya sa ating bansa. So, salamat sa KOJC, kasalamat sa Iglesia ni Cristo at sa lahat na mag-attend sa peace rally na ito.